Amen. So, salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay the Father's holiness. So, medyo mabigat na usapin po ito dahil, kumbaga ay sa lahat po ng katangian ng Panginoon ay ito po yung, kumbaga ay, sabihin na nating, bagamat pantay-pantay naman yan, pero sabihin na nating binigyan ng emphasis ng salita ng Panginoon. Kasi, wala pong ibang nabanggit sa Bible na attribute ng Panginoon ng tatlong beses. Kumbaga ay nasa third degree. So kung inyo pong mabasa sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, ang sabi po doon ay, at nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, at ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. So wala pong ibang nabanggit dito sa salita ng Panginoon, na katangian ng Panginoon na tatlong beses kundi yung kabanalan. Ibig sabihin lang po nun, talagang binibigyan ng emphasis ng Bible mismo na ang katangian ng Panginoong ito ito yung kumbaga ay nasa superlative degree. Kumbaga. Kasi nga po, lahat ng katangian ng Panginoon dapat ay lumalapat sa kanyang kabanalan. Kasi hindi po pwedeng ang Panginoon ay, halimbawa, ang Panginoon ay pag-ibig na hindi siya banal. Kasi pwedeng ang kanyang pag-ibig, pagka inilapat na walang kabanalan, pwedeng ang nilalapatan nun ay, kumbaga parang nagko-compromise. Pagdating po sa Panginoon, hindi po pwedeng mag-compromise ang Panginoon. Kaya po nakakatuwa na ang Panginoon natin ay banal. Ibig sabihin lang talaga, wala siyang katulad. Kumbaga ito yung nagpapatunay na ang Panginoon ay unique. Wala siyang ibang kagaya. Kaya sabi po nung ating binasa Exodus chapter 15, sinong gaya mo, O Diyos? Ano nga po yun? Exodus 15. Sinong gaya mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo malulhati sa kabanalan? Kaya nakakatuwa po sa Panginoon, biyaya po na tayo ay nakakasamba dahil wala namang may kakayang talagang lumapit sa Panginoon. Kumbaga ay biyaya na lang na tayo ay kinawaan. Kaya po, at tayo nagpapasalamat na ang Diyos natin kakaiba. Kasi kung ang Panginoon ay hindi banal, ay kung wala tayo dito sigurado. Lahat tayo talaga ay kumbaga ay naparusahan na. Dahil kung talagang ilalapat yan ng Panginoon. Pero salamat, ang Panginoon naman hindi banal. Pero ang idea po natin, ang binibigyang pansin natin dito, ay ang Panginoon ay banal. Kaya po dun sa ating pong nakita, meron po ako ditong inilagay na counting meaning. Ang sabi po dito, basahin ko na po, holiness is more than just an attribute of God. It is who He is. God is holy. God's holiness is the total of what and who He is. So ano pong ibig sabihin nun? Ang Panginoon, bakit siya Diyos? Kasi nga dahil siya banal. Ibig sabihin, pinapakita lang ng kabanalan ng Diyos yung kanyang pagiging Diyos. Na-exercise niya yung lahat ng kanyang katangian dahil siya ay banal. Ibig sabihin, dapat lahat ng kanyang ginagawa ay ayon. Ano po yun? Ay ayon sa kanyang kabanalan. Kaya po sabi dyan, God's holiness is the total of what and who He is. So, ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos dahil ng kanyang kabanalan. Kaya po, biyaya na ating pong itong mapag-aralan. Kumbaga ay mahalaga itong aspeto ng ating buhay kasi hindi tayo ganun. Kasi tayo nagbabago eh. Pero salamat na lang yung kabanalan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, pinapakita lang talaga na siya ay Diyos. Na siya ay Diyos. Sabi po dyan, and He has described Himself as holy. He is the absolute standard of all moral perfection. Ibig sabihin, kung meron tayong pagbabasihan ng absolute standard ng talagang pagiging banal, walang iba yun kundi ang Panginoon. Then, sabi po dyan, holiness is the sum of all God's attributes. So, gaya po ng ulit kanina, lahat ng katangian ng Panginoon ay ang nagsasama pa ang kanyang kabanalan. Kaya po, biyaya po yan. Then, sabi po dito, it is the perfection of excellence and righteousness in all things. Kaya po dito, ating pong makikita, paano ipinakita ng Panginoon yung kanyang kabanalan? Bagamat ang ating talagang pinapatungkulan po dito ay ang God the Father, ating pong makikita yan. Dito po sa atin, meron po akong, alam mo po yung maikli lang, dahil kilala niyo naman po ako. So, sana po kumbaga ay sa aking pong nakitang ito,
ay maunawaan natin o mailapat natin sa ating buhay. Anong bang dating dito sa akin? Dahil ang Diyos ay banal. Sana po atin pong itong may apply sa ating buhay. Una po ating makikita, God's holiness is revealed through His love. God's holiness is revealed through His love. Ipinakita ng Panginoon yung kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin. Nag-gets mo ba? Pinakita ng Panginoon yung kabanalan niya nung tayo ay kanyang inibig. Gaya po nang naulit ko sa inyo kanina, ang pag-ibig, kapag ka walang kabanalan, pwedeng nagko-compromise. Pero salamat na lang na ang Panginoon ay banal. Isibihin, yung pinaglapatan niya ng kanyang pag-ibig, ay hindi lang basta siya naglapat ng pag-ibig. Meron siyang kinonsider, meron siyang kailan. Kaya kung niyo pong papansin yun yung John 3:16, sabi po doon, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pong pag-ibig dyan ng Diyos ay hindi lang yan basta pag-ibig. Ang sabi niyan, sapagkat gayon na lamang. So bigyan po yan ng emphasis kasi kung inyo pong makikita, ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ano ba talaga ang pag-ibig ng Diyos? Tingnan niyo po yung sabi ng Psalms 45 verse 7. Sabi po, iyong iniibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos ay nagpahay sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa sa iyong mga kasama. Ang sabi po dyan ng Panginoon, ang Panginoon ay pag-ibig. Meron siyang iniibig. Pero ano yung talagang iniibig ng Panginoon? Ang sabi po ng kanyang salita, iyong iniibig ang katwiran. So isibihin, nung inibig ng Diyos ang katwiran, pag inilapat niya yan sa atin, anong mangyayari sa atin? Anong bagay po sa atin? Parusahan, di ba? Kasi yun ang katwiran eh. So injustice na ang isang taong makasalanan ay hindi parusahan. Pero salamat yung kanyang pag-ibig nung inilapat sa atin, tayo inaring matuwid. Hindi dahil ng ating sarili, kundi dahil ng Panginoon. Kaya sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Hindi lang inibig ng Diyos ang sanglibutan, ang ginawa niyang paraan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya po yung ating napag-aralan kanina, sabi ng ating pastor, na meron tayong Panginoong Jesus, meron tayong mediator, meron tayong advocate. Kaya salamat na meron tayong Panginoong Jesus na namatay para sa atin. Kasi kung tayo ay iibigin ng Panginoon sa ating sarili, walang maiibig ang Panginoon, di ba? Wala kang mananasa sa atin eh. Wala nga tayong sukat ikaibig. Pero salamat na lang, nung inibig ng Diyos ang katwiran, ang inibig niya ang Panginoon. Kasi ang sabi nga, ang Panginoon ang katwiran ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Kaya po salamat na tayo inibig ng Diyos. Ang sabi po ng Psalms chapter 5, verse 4 to 5, God is holy and cannot tolerate sin. Ang sabi po mismo ng salita ng Panginoon dyan, ay sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan, ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Ibig sabihin, ano pong akin pong in-emphasize dito, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin, iyong kinapupuotan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. So isibihin, ipinakita po ng Panginoon ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Kasi kung ang talagang pag-iiralin ng Panginoon ay yung kanyang pagiging banal lang, walang tatayo sa kanyang harapan. Kasi sabi niya, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin, iyong kinapupuotan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Kaya po salamat sa Panginoon, tayo inibig niya. Hindi dahil ng ating sarili, kundi dahil ng Panginoong Jesus. Kaya sa atin, yung pa lang po, yung kabanalan ng Panginoon sa atin ay dapat may impact na talaga sa ating buhay. Kasi hindi naman tayo iibigin ng Panginoon dahil sa ating sarili. Kaya po, biyaya na tayo nandito. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin pa. Pinakita ng Panginoon yung kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Maliwanag po ba? Nakukuha po? So yun po. Then, pangalawa, ay yung pong God's holiness is revealed through His separateness from sin. So, pinakita po ng Diyos ang kanyang kabanalan, una, hindi lang sa kanyang pag-ibig, kundi pinakita lang din dito na siya ay hiwalay sa kasalanan. Anong idea po nito? Ang sabi po ng dito, God is separated from sin, hiwalay ang Diyos sa kasamaan. Kumbaga ay, ibig sabihin kasi ng kabanalan ay separation. Kumbaga ay hiwalay. Ngayon, ang Diyos, kaya po, kumbaga ay
wala talagang kumbaga ay, wala talagang tayong pag-asang makatayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga ito niya, nung sabi nga nung sa Exodus chapter 3 verse 5, yung pong nabanggit ni Pastor kanina, nung si Moises po lumapit dun sa burning bush, ang sabi po doon, pinagtanggal ng panyapak. Kasi, isabihin lang, pinapakita ng Panginoon na siya'y hiwalay sa masama. Na walang makakatayo sa kanya dahil siya ay banal. Pagdating ng Isaiah 6 verse 1 to 3, even yung mga angels, yung mga seraphim, ay hindi makatingin sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin lang po nito, pinapakita dito na maging yung seraphim na walang kasalanan, hindi kayang tumagal sa presensya ng Panginoon. Kaya tayo, imagine nyo tayo nakakalapit tayo sa Panginoon ngayon. Ibig sabihin, ay biyaya yun ng Panginoon. Kasi ang sabi po ng Hebrews 12 verse 29, God is a consuming fire. Ating bubuksan, Hebrews 12 verse 29. Sapagkat ang Diyos natin ay apoy na mamumugnaw. Ibig sabihin po, ay ang Panginoon ay, yung kabanalan ng Panginoon, hindi natin kayang tagalan. Kaya nga po tayo ay kinakailangan pang i-glorified body pagdating sa langit. Kasi imagine niyo po, ang isang bumbilyang maliit, alam niyo po yung bumbilya ng sasakyan. Try niyong i-connect sa diyan sa linya ng kuryente. Sa 39,000 volts yata yan. Ano pong mangyayari? Sasabog. Ganun din tayo. Tingnan niyo po, kapag ang isang maliit na bulb ay kinonect sa 39,000 volts, hindi niya kaya yung ganun din tayo. Pero salamat tayo nakakalapit sa Panginoon ngayon, di ba? Ibig sabihin, tayo may access sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi magaang bagay yun. Kasi hindi naman lahat talaga nakakalapit sa Panginoon. Ibig sabihin po, yung bulb, para siya ay magkaroon ng ilaw, kumbaga, para ang kailangan niyan ay transformer. So, meron po yung dinadaan ng mga transformer na kino-convert po siya sa mas maliit. Mas maliit na voltahe. Ganun din ang idea. So, isipin, meron tayong transformer, kumbaga, example lang naman po ito, pagsasalarawan lang, ang transformer natin ay ang Panginoong Jesus. So, kumbaga tayong mga Kristiyano, tayo ay mayroong connection ngayon sa Diyos dahil ng Panginoon. Kasi hindi naman talaga natin kaya. Kaya nga po yung nabanggit sa Exodus, kung inyong natatandaan yung time na bumaba ang Panginoon, di ba po yung Mount Sinai, nung bumaba ang Panginoon, umuuga, nasunog. Meron yata ditong binabaan ng Panginoon. Hindi, ang gusto lang natin pong i-point, ang gusto lang natin pong i-point, ang gusto lang po natin i-point ay, ang Diyos ay hiwalay sa kasalanan. Ibig sabihin lang po, kung tayong mga Kristiyano ay nakakalapit ngayon sa Panginoon, biyaya po yun. Kasi hindi naman po lahat kumbaga tayo, makasalanan tayo eh. Pero salamat tayo ay meron tayong priest na tayo ay nakakalapit sa Panginoon. Imagine niyo po yun, bulayin niyo lang yun sa inyong sarili na, bakit pag ako hindi maglilingkod sa Panginoon, ibiyaya lang naman nakakalapit sa Panginoon. Hindi naman lahat ang daming mas magagaling sa atin, ang daming mas ginagawa na may para mas makabuluhan sa paningin ng tao, pero hindi tinatanggap ng Diyos. Pero tayo, yung ating simpleng pagsamba, yung pagbabasa, dahil ng Panginoong Jesus, tinatanggap ngayon. Kaya biyaya po, na yung kabanalan ng Panginoon, pinakita na siya hiwalay sa kasalanan. Ngayon, ang aplikasyon po nito sa atin, tayo makasalanan. Tayo ay hindi karapat-dapat, pero salamat, nakakatagal tayo sa presensya ng Panginoon. Imagine nga, kung yung mga bagay na yun ay hindi, kumbaga, yung simpleng pagtingin sa araw, hindi mo kayang tagalan ang tingin ng araw. Ay higit po ang Panginoon, mas makapangyarihan na naglagay ng araw sa atin. Kaya po, biyaya na tayo ay nakakalapit sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kaya po, biyaya po yan. Kaya po, yung katulad din po ng example nung kay Shadrach, Meshach at Abednego, nabanggit po ni Pastor kaninang umaga, wala nang effect sa kanilang impyerno. Yung apoy. Bakit? Kasi kasama nila ang Panginoon. Parang example lang po yan na tayo ngayon ay kumbaga may kapangyarihan na dahil ng Panginoon. Wala nang talab sa atin ang kaparusahan ng Panginoon. Kumbaga tayo ay salip na may penalty pa, pero salamat, ginawa ng Panginoon, inalis na yun sa atin. Kaya salamat po na ang Panginoon ay biyaya. Nakukuha po ba? Nakukuha po.
Yun po, kaya po, kumbaga ay, yung kabanal ng Diyos, kaya nga po, salamat na lang, hindi tayo, kumbaga kung, ang idea ng kabanalan ng Diyos, wala namang kayang, walang kayang rumeceive. Kaya po, yung issue na bakit nga daw po ang Panginoong Jesus ay kailangan pong mamatay. Kasi wala naman talagang kayang tumanggap walang kayang pumatay sa kabanalan ng Diyos, kundi Diyos din. Tama. Kaya nga po tayo, kasi tayo ay biyaya na lang ng Diyos talaga banal. Kumbaga, at ang kanyang kabanalan ay pangwalang hanggan. Kasi kung siya nagbabago, wala talagang maliligtas. Pero salamat na yung kabanalan ng Panginoong Jesus ay kayang sumapat sa kabanalan ng Ama. Kasi nga sila po iisa. Kaya po biyaya na makita natin po yan sa ating buhay na ang Diyos ay banal. Okay, nakukuha po Then, sabi po dito, wala. So, basahin ko lang po yung isang quotation na nakita ko. Sabi po dito, holiness is separate and high above mankind. So to approach Him without some kind of mediation would be destructive as connecting ordinary light bulb. So yung gaya mo ng example ko nga kanina, tayo hindi natin kayang, kung hindi kaya nating tagalan ang Panginoon, yung kanyang kabanalan. Kaya yung lumapit sa Kanya, nang wala man lang mediator, yung walang, kung wala ang Panginoong Jesus, ay hindi talaga tayo makakalapit. Pero i-treasure niyo yung biyaya na tayo ngayon ay mayroong access sa Panginoon. Ibig sabihin lang niyan ay, at yan ay, kumbaga, in-exercise lang talaga. Kaya ang lahat po isa po ang kapurihan ay sa Panginoon. Kasi talagang ang kanyang, kung bakit lahat nangyayari dito sa atin, kung lahat ng kanyang, under ng kanyang sovereign plan. Kasi, ang pinatutungkulan lang nito ay, ang kanyang ina-exercise ay ang kanyang attributes. Kasi kung nung ang Panginoon ay lumikha at nagkasala, ibig sabihin, kaya nagkasala, gustong ma-exercise ng Panginoon, halimbawa, yung kanyang holiness, gusto niyang ma-highlight na siya'y banal, na siya'y nagpaparusa, na siya'y hiwalay sa kasalanan. Ngayon, nung in-exercise niya yun, in-exercise niya din yung kanyang pagmamahal. Inibig niya ang tao. Ibig sabihin, para ang papuri sa kanya, kasi siya ay mapagmahal na Diyos. Ganon din, in-exercise din yung kanyang awa, na yung makasalanan, na karapat dapat sa kanyang parusa, ay kanyang kinawaan, pinagyan ng karapatang makapunta sa langit. Ganon din po. Kaya isabihin po, yung kabanalan ng Panginoon, pinapakita lang ng talaga na siya ay Diyos. Kasi lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang kapurihan. Ibig sabihin, ine-exercise niya lang talaga yung kanyang pagiging Diyos. Kaya ang papuri po ay sa Panginoon. Ibig sabihin, biyaya po yan, na makita natin na ang Diyos ay banal. Ibig sabihin, talaga siya ay Diyos at mayroon siyang karapatang gawin yon. Kaya po, salamat sa Panginoon na siya po ay banal. Sana po ay, kumbaga ay nakikita natin po yan sa ating mga buhay. Pangatlo pong bagay ay, una, God reveals His holiness through His love. Pangalawa, God's holiness is revealed through His separateness from sin. Bago ko bigyan ng pangatlo, ay dito rin po papasok yung kung bakit ang Panginoon na hindi pwedeng magkasala. Kasi siya hiwalay sa kasalanan. Kaya kung merong mang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos, ayun ay yung magkasala. So, ibig sabihin, hindi dahil limited ang Panginoon, kaya meron siyang hindi pwedeng gawin, kundi hindi niya pwedeng kontrahin yung kanyang attributes. Kasi kung kaya po nakakabangha ang Panginoon. Kasi kung yung iisipin, bagamat, sa aking bulay lang, bakit niya hinayaan ang kasalanan? Nasira ba ang plano ng Panginoon sa kanya nung ang tao ay bumagsak? Hindi naman, di ba? Kasi bakit? Yun nga, ganunod ko sa niya, ang kanyang in-exercise ang kanyang pagiging Diyos. Ibig sabihin, alam niyang magkakasala ang tao, pero hinayaan niya. Dahil ba may mali ang Diyos doon? Hindi, kumbaga, kasi nga, yun. Parang doon papatak. Kumbaga, ang talagang conclusion. Bakit kanina yung tanong ni Pastor, bakit si
si Lucifer ay nagkasala pa din. Gayong siya ay nasa environment ng holiness, wala naman siyang, kumbaga ay old nature. Bakit? Bakit siya nagkasala? Gayong ang kanyang environment ay siya ay nasa presensya ng Diyos, di ba? Tayo nga ay nasa simbahan, nagkakasala pa eh. Pero tingnan nyo, siya ay mismo nandun na sa nasa eternity din na wala namang surrounded ng kasalanan. Pero dahil nga ang nilikha ng Panginoon ay, kumbaga hindi kayang gumawa ng Diyos din, talagang kahit bumilang yan ng 1,000,000 taon, talagang babagsak at babagsak yan. Kaya ibig sabihin lang nun, kung bakit hinayaan ng Panginoon, hindi dahil mahina pa kumbaga ay para ma-exercise talaga yung kanyang pagiging Diyos. At lumitaw lahat ng kanyang katangian. Kasi kung walang nilikha, wala siyang kaawaan. Wala siyang pagpapakitaan ng pag-ibig, wala siyang pagpapakitaan ng kanyang awa, wala siyang paglalapatan ng katwiran, wala siyang paglalapatan ng kabanalan. Kaya salamat ng Panginoon ay lumikha, at nung sa likhang yun, tayo nakasama sa naka-experience ng kanyang attributes. Ibig sabihin, pinapakita lang, itinataas lang ng Panginoon yung kanyang mga attributes. Kaya salamat po na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Sana po maliwanag po sa atin yan. Ano po? Amen. Nakukuha po Then, pangatlo. medyo ako po sa yan eh. Okay talaga yung lugaw na eh. Kasi ang hirap pong isipin ito. Kasi kung paano, ang idea kasi, dapat ituro mo na may matutunan din yung iba. Na ang aplikasyon dapat sa atin talaga ay mas lalong magpuri sa Panginoon. Kasi wag nating hanganin ang ating sarili. Sana sa tuwing napapag-aralan natin ang Panginoon, ang ating makita sa ating sarili maliit talaga. At ang mas malaki nating nakikita ay ang Panginoon. Kasi siya yung papuri. Kaya una po, God's holiness is revealed through His love. Pangalawa, God's holiness is revealed through His separateness from sin. Then pangatlo, God's holiness is revealed through peace. Ang sabi po dyan ay, peace is essential to the nature of God in three persons. There is no disharmony in the Trinity. There is no struggle for supremacy. So yung tatlong persona ng Trinity, sila po may harmony. So wala po diyang walang nagpapataasan diyan, walang struggle ng supremacy. Ay ako mas superior kaysa sa iyo. Wala po. Kaya ibig sabihin po yan yung paano naipakita ng Diyos yung kanyang kabanalan sa pamamagitan ng peace. Kasi tingnan niyo po. Ang sabi po diyan ay, there is no lasting peace in the heart where sin is. And there will be no peace in this world where sin abounds. Kaya ibig sabihin po, paano ipinakita ng Diyos yung kanyang kabanalan? Ibig sabihin, sila ay mismo ang Trinity merong peace. Nakukuha po ba? Ibig sabihin, paano pinakita ng Diyos sa banal? Ibig sabihin, meron siyang kabanalan, meron siyang harmony. Kasi kapag ang puso ng tao ay may kasalanan, walang peace doon. Ang sabi po ng Bible sa Isaiah 48 verse 22, there is no peace upon the wicked. Ngayon, ang Panginoon walang kasamaan. Kaya meron siyang kapayapaan. Ibig sabihin, pinapakita lang po doon ng Panginoon na siya nga ay banal. Dahil sila ay mayroong harmony. Tayo mismo, kaya kapag tayo ay mayroong kasalanan, totoo naman di ba? Walang kapayapaan sa ating buhay. Kasi kaya ang sabi ng Bible, ng Proverbs 28 verse 13, siya na nagtatakip ng kanyang pagkasangklang ay hindi giginhawa. So, ibig sabihin po, pinakita lang Panginoon lang din doon na siya ay holy sa pamamagitan ng kapayapaan. So, kaya po ang kapayapaan ng buhay ay yung malayo tayo talaga sa kasalanan. Kasi, kaya po ito tinuturo sa atin na ang Panginoon ay banal, yamang tayo ay anak niya, kasi lagi pong tinuturo sa atin, tayo magpakabanal din. At ang banal, malayo sa kasalanan. Kaya po, hamon din talaga ito sa atin na mailabat ito sa ating buhay. Kasi tayo ay nag-a-aspire na maging katulad ng Panginoon, di ba? Kaya naman tayo ay, kaya ang ating goal sa ating buhay is to be like Christ. Sabi nga ng devotion ni Anthony kanina sa YS. Ang ating goal dito ay hindi lang para mag-fellowship, kundi pagtibayin yung ating sarili, maging katulad ng Panginoon. Kasi yun po yung goal ng Panginoon sa atin. Ngayon, at bilang tayo ay nandito sa atin, sa katawang lupa natin, tayo ay, ay under pa ng ating laman, may mga pagkakataon talaga na tayo ay bumabagsak pa. Pero ang sabi po dyan ng Panginoon ay dapat meron tayong kapayapaan at ang kapayapaan po ay yung malayo sa kasalanan.
ang implication lang po sa atin nito, sana sa ating buhay talaga. Dapat tayo ay nagsisikap din na maging malayo sa Panginoon. Kasi tayo nag-goal na maging katulad ng Panginoon. Ay ngayon, ang Panginoon ay banal, malayo sa kasalanan. Ay tayong anak. Anong nangyayari sa ating buhay? Dapat ganun din po tayo sa atin. Yun po yung gusto makita dito ng Panginoon sa atin. Na tayo, na ang kanyang kabanalan ay mailawas sa atin, dapat tayo nagiging banal din. Bagat hindi natin kaya naman talagang maging katulad ng kabanalan ng Panginoon na wala tayong iniisip na kasalanan. Pero ang goal po natin dapat talaga, hanggat tayo ay naglilingkod, dapat tayo ay nagiging banal na kagaya ng Panginoon. I-goal po natin yan sa ating buhay. Kaya po, salamat sa Panginoon na tayo ay mayroong kapayapaan. Ang sabi nga, ay wala nang kaparusahan dahil ng Panginoong Jesus. At pang-apat po, naka 30 minutes naman na. Then, pang-apat po ay God's holiness is revealed through His will. So, ito po sabi po dito, God's will is perfect because it is the expression of His nature. God is absolutely perfect and has an absolutely perfect will. He wants only what is good. God does not will what is sinful. Kaya ngayon, paano pinakita ng Panginoon yung kanyang pakabanalan? Ayun ay na-reveal sa pamagitan ng kanyang kalooban. Kasi ang tao po, tayo ay ang ating kalooban, tayo alipin ng kasalanan. Tayo ay ang ating talagang gustong gawin ay hindi ayon sa kabanalan. Pero salamat ang Panginoon ay ang kanyang kalooban ay perfect. Yan ay ayon sa kabanalan. Ibig pinakita lang din ng Panginoon na siya ay banal dahil ang kanyang kalooban ay perfect. Hindi gaya ng tao na alipin ng kung ano man. Kaya po dito, siya mismo ang nagpapasya ng kanyang kalooban na ayon sa kabanalan. Isibihin lang po na nito, yung po niyang kanyang kalooban ay hindi pwedeng kumontra sa kanyang katangian, kalikasan. Kaya po, sabi po dyan, wait lang po. So, yun po, ay sabihin lang po dyan ang kalooban. Sabi po ng Ephesians chapter 1, verse 9. Na ipinakikilala niya sa atin ang hiwagan ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na pinasya niya, na ipinasya niya sa kanya rin. Ibig sabihin po dyan, matatapos na napiyok pa. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwagan ng kanyang kalooban. Ibig sabihin po, yung kanyang kalooban ay perfect. Pinakita doon yung kanyang kabanalan dahil nga po, hindi ang kalooban ng Panginoon na hindi gaya ng tao na alipin ng kasalanan. Siya ay hiwalay. Kaya po sabi dito, the plan of salvation is because of God's perfect will. Nothing happened by chance. He planned it all. Kaya po, yun, nauna lang nabanggit ko kanina. Isabihin po dyan ay, it is not by the will of man, but by the will of God. Kaya po, kumbaga, biyaya po na ang Panginoon ay nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng kalooban na siya ay banal. Isabihin lang nun, i-treasure natin yun sa ating buhay. Na ang kalooban ng Panginoon ay hindi kumukontra sa kanyang kalikasan. Because God wills holiness for His children, He also wills the beauty of the sanctified life, moral excellence, self-giving love, separation from sin is a perfect will to do the will of God. So, ang gusto ko lang i-point dito ay ang kalooban ng Panginoon ay perfect. So, isabihin, hindi siya dala-dala ng kung ano man. Hindi katulad natin na tayo alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, pag nagpasya ang Panginoon, yun ay ayon sa kabanalan. Ibig sabihin, doon palang makikita natin talaga, ini-highlight lang ng Panginoon talaga na siya ay banal. Kaya po, sana ay nakita nating maliwanag po yan sa ating mga buhay. Na ang Panginoon ay banal, na yun ay pinakilala niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ng kanya pong hiwalay sa kasalanan, ng peace at ng kanyang kalooban.
Kaya po sana itong topic na ito ay hindi lang basta dawaan sa atin. Sana nga po ay alam natin na ang kabanal ng Panginoon ay walang makakapantay. Kaya po sana, yun na lang po yung iwanan ko sa inyo. Na i-treasure ninyo na ang Panginoon ay banal. Walang makakalapit sa Kanya. Pero dahil tayo ay nakakalapit na, salamat sa Panginoon pa rin. Ibig sabihin, Kanya pa rin yung, kalooban niya pa rin yun. Kaya kasi kung aasahan tayo ng Diyos na tayo lalapit sa Kanya, walang makakalapit. Pero niloob niya pa rin eh. Kanyang kalooban pa rin. Ibig sabihin, for His glory pa din. Kaya wala talagang may pagmamalaki ang tao pagdating sa Panginoon. Kaya yung kaligtasan na ating tinamo sa Panginoon, hindi rin basta ano lang. Ibig sabihin, ikaw na nandito, niloob ng Panginoon na ikaw ay lumapit sa Kanya. Kaya po, salamat sa Panginoon. Biyaya po na tayo ay nakasama sa Kanya. Na tayo ay may access sa Kanya, na tayo ay. Tatandaan nyo, ang Diyos ay banal. Walang makasalanan na magdudwell sa Kanya. Pero bakit tayo ngayon ay nandito? Bakit tayo ay kasama niya? Pinakita niya yon sa atin. Sa kanyang pag-ibig, na siya hiwalay sa kasalanan, sa kapayapaan, at sa kanyang kalooban. Kaya po sana po, ngayong hapon, alam ko po maikli yan, kulang po yung ang aking pong paliwanag. Pero sana po nangusap sa inyong banal na espiritu, na sa kaunting mensaheng yun, makita natin talaga yung kahalagaan ng Diyos sa ating buhay. Na ang Diyos ay banal, sana tayo mag-aspire din nun. Kaya po, biyaya po. Sana po ay naging maliwanag po sa atin ang ating pong topic ngayong hapon. Tayo po mag-pray, tayo manalangin.